Marcos kasi alam po nila kakamping ni Leni Robredo. Hindi ko alam kung matitis ito ni Commissioner Guanzon. Commissioner Guanzon, matitiis mo ba tong alyansa na kasama ang kakamping at si Bongbong Marcos? Mag-comment ka nga sa comment section. Madam Guanzon, nakakadiri po si Bongbong Marcos. Para siyang isang puta na kung kani-kanino nakikiapid. Mantagin mo yan, Bongbong Marcos, daig mo pa ang prostitute. Wala nang papatol na matituno sa'yo. Ngayon, pinapatulan mo kahit na bumababoy sa'yo. Binababoy ka na ng kakamping, pinapatulan mo pa. Ngayon, makikisama ang kakamping kay Bongbong Marcos para tatalunin nila si BP Sara. Ngayon, nagpapanggap po ang kakamping na sila mga kareaksyon ang tunay na oposisyon. Ang tunay na oposisyon mga kareaksyon ay si BP Sara. Ang kakamping sila ang mga partidong manggagamit. Ginagamit po ngayon nila si Bongbong Marcos dahil alam po nila wala nang tatakbuhan si Bongbong Marcos. So, diba? Alam naman po natin na hindi uubra ang mga kakamping kay BP Sara sa mga Duterte kahit magsama pa sila ni Bongbong Marcos. Di ba mga reaksyon? Ito pakinggan po natin pakinggan natin. Matapos ang ilang sorpresa sa midterm elections, tila Ito. President Bongbong Marcos led a post-election dinner of the Admin Slate Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sandro Ochona shares the details of this gathering in this story. Makikita nyo po dito itong dinner na to. Wala man lang na pumuntang dyan. Isa lang, si Lito Lapid lang, di ba? Alam naman natin manggagamit lahat yun Ngayon, sinusuka na nila si Bongbong Marcos kasi alam po nila paparating na si BP Sara, di ba? President Bongbong Marcos wishes the midterm elections had better results and to put politics aside. This after the winning 12 candidates were proclaimed by the COMELEC yesterday. In a Thanksgiving party at the Bagong Pilipinas. Ayun, si Toby Chanco lang ang dumating. Si Toby Chanco na isa ring sip-sip kay Bongbong Marcos na nangangarap maging Speaker of the House na ang mangyayari ngayon ng Speaker ay si Pulong. Ito matuloy natin mga naging kahiya po si Bongbong Marcos. Kung kani-kanino siya nagmamakaawa. Pilipinas headquarters, the president said we live to fight for another day. We all wish we had better results, but we live to fight another day. And now it is time, I think. Gusto niya better result daw. Bakit po? Kasi yung tatlong kandidato ng Partido Federal. This is an incredible buy one get one free deal on this umbrella. Whether you need it or not, I suggest Gusto niya better result daw. Bakit po? Kasi yung tatlong kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas na si Tolentino, si Abalos, tsaka si Pacman, lahat po ay talunan. Ibig sabihin, walang baluarte si Bongbong Marcos. Wala po talaga siyang botante. Kasi kung may botante yan, yung tatlong Partido Federal ay nanalo. Kaya lang, ayaw ko na pong magsalita. Kaya lang, para kang, Bongbong Marcos, isa ka bang prostitute ngayon? Nagkikiyapid ka sa mga kakamping. Politically prostitute. To put all the politics aside, it's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues, but developmental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of these things. The president also thanked the media for airing his side amid all the issues that haunted his senatorial slate. From his sister, re-electionist Senator Amy Marcos, bolting the Alianza slate in the middle of the campaign season, and the rift between him and Vice President Sara Duterte, worsening with Duterte endorsing his sister and another Alianza candidate, Camille Villar, blurring multi-party alliances. Pagka meron kaming nakikita in media, pagka meron kaming yung ating narrative, ang ating storya, ang ating panindigan, alam namin that you're clearly working and doing your job. And that is what we saw
in this last political cycle. Wala na nanonood sa'yo, Brad. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang.